Jerry Ba at Anthony Taberna sa DZRH. Kauna-unahan sa Pilipinas. NBC Manila Broadcasting Company. DZRH. Member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Member KBP. Oras! Eksakto, en punto. Alas 6:03. Humahataw, humahagupit, lumalatay na komentaryo sa himpapawid. 2x2. Walang takot sa paghimay sa masalimuot na isyu ng bayan. 2x2. Humahataw na mga balita at impormasyon. 2x2. Ating damhin, ating lasapin ang hagupit na 2x2. Hinimok po ng National Price Coordinating Council ang Department of Agriculture na magdeklara na ng Food Security Emergency tungkol sa bigas. Kasunod ng pag-aproba sa isang resolusyon na naglalayong patatagin ang presyo nito. Layunin daw po ng resolusyon na bigyan ng kapangyarihan ang National Food Authority na maglabas ng buffer stocks nito sa merkado. Ayon kay Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr., maaring maideklara ang food security emergency bago matapos ang buwan para mas mapababa ang presyo ng bigas ng 3 hanggang 5 piso. Aminado ang kalihim na sa kabila ng mga ipinatutupad na hakbang, kabilang ang pagbaba sa 15% mula sa 35% ng imported na bigas o taripa, mataas pa rin at nananatiling umot ng taas sa 60 hanggang 64 ang presyo ng branded rice sa merkado. Isyu ng katotohanan. 2x2. Pag maitim ang balak, magtago ka na. 2x2. Si Jerry at si Anthony, narito na. 2x2. Hahataw ng todo, urado ka. 2x2. Ang katotohanan, dala nila. 2x2. Walang sinasamba pali, maniwala ka. 2x2. Hataw ng gusto, tol, umasa ka. 2x2. 2x2. Hi. Take a little walk. Maganda morning. Bedroom voice. Yes. Magandang umaga, bayan! Bayan! Ito po si Jerry Baha. Ito po naman si Anthony Taberna. Muli pong sumasa inyo ang 2x2 sa umagang ito ng Friday! Yuhuu! Talaga namang Friday na ho ito, ha? Baka hindi pa rin kayo maniwala, ha? Friday, January 17. Yan. Kabilis ng panahon, ano? Nakalipas ka agad ng isang araw sa birthday mo, kumbachero. Oo nga, tapos na. Kumusta ang mga walang tulog, ang mga puyat? Tulad ni kumbachero, anong oras ka na nakatulog? Ikaw na, birthday na ni Janice. Birthday, si Janice na, birthday na ni Janice. Birthday na ni Janice. Parang lumipat ng ganun yung pecha nung ako'y humiga. Tinan mo nga naman yan. Pero matagumpay yung book launch kahapon. Doon sa mga hindi nakadalo, nako malaki ang nawala sa inyo. Sa katunayan nito, dinalhan ako ni Kumbatsero ng komisyon. May komisyon ka. May komisyon ho ako.
Doon sa pagkaka-announce ko ng book launch, may commission ako. May commission. Talaga naman. Naka mo ba yung kopya mo ng libro? Meron. Parkon ngayon. Dalhin mo nga rin yung librot ng makita ng mga taga-subaybay natin. Kwento mo nga maikli kung batsero ang laman ng aklat na yan. Yan, kumbatsero ay pinamagatang tapatan. Ayan. Tapatan. Namili tayo ng 50 mga interviews natin. Marami yun Kaya lang, napakahirap palang pumili niyan, kumbatsero. Pero maswerte, yung mga huli ng... dahil natatandaan pa. Tama ka, kumbatsero. So, ayun ang pinakamadaling piliin. Yung mga natatandaan mo pa. Pero meron din namang mga interviews tayo noong matagal na nakasama sa libro. Inipon natin yan. Ginawa natin ng artikulo bawat isa, perspective din, kahit paano pinagsama-sama natin sa isang coffee table book. Ayan, coffee table book. Ang bigat pala ng coffee table book. Ang ganda kasi nung materyales. Alam mo kung sino kapartner natin yan? Alam ko, sinalubong ako kaagad ni ating Abel De Leon. Ng Manila Bulletin, kumbatsero. Sabi, ang ganda ng aklat na ito. Sabi ni ating Abel Saka si Rocky Nazareno. At Manila Bulletin. gusto lang nating i-acknowledge ang litratista, kumbatsero. Yung mga picture natin. Photogs. Si Kuya Rudy Liwanag. Si Rudy Liwanag. The legend, kumbatsero. Mga naman. Ang siyang pumitik dyan. Kaya yung mga nasa likod, nasa harap, nasa gilid ng librong ito, thank you so much. Ayan. May mga nagtatanong, kumbatsero, saan daw ba sila makakabili ng librong yan? PM is the key. Eto, may commission ako. Hindi pa nga natin malaman kung ano ipepresyo sa libro kasi ang mahal Ang mahal pala ng production yan. Yung materials kasi mataas na klase. Tama, pang coffee table book nga. Ganun nga yung mga materials ng mga coffee table book. Ba't pa sinabing coffee table book yung ganun? Kailangan, kumbatsero, pagka magbabasa ka nito ay nagkakape ka. Ayo. So pag hindi ka magkakape, hindi ka pwede magbasa ng gano'n. So alam nyo na. Alam nyo na. Pero napakagandang, lalo na doon sa mga aspiring journalist, mga ganyan, o kaya yung dati nang nakapag-aral, pero lalo na ngayon siguro, kumbatsero, ngayong nagpunta lang sa tindahan, naging journalist na, naging broadcaster na, mainam mong makakuha kayo ng kopya nitong aklat na ito. Makapulot kayo ng mga tips, yung mga pamamaraan sa pamamahayag. Kahit pa kayo'y hindi graduate ng journalism o mass comm, pero kayo, lalo na yung mga ngayon ay sumisikat na sa blog, sa social media. Mainam yung magkaroon kayo para kayong nabigyan ng refresher course. Totoo yun. Crash course sa reporting o sa journalism. Kasi yung journalism, kumbatsero, na ipagkakamali ng iba na kailangan meron kong kakampihan na tao. Hindi ganun Akala nga nung iba kapag ka nag-interview ka ng isang individual, yun na yung position mo. Yun ang kakampi mo. Hindi nagkakamali po kayo katunayan nga yun ang ating pinagdidiinan dito sa 2x2 na pagka nag-interview ka, ibig sabihin, binibigyan mo ng tsansa ang isang tao na mag-share ng kanyang side o kaya panig sa isang particular na issue. O kaya man, i-depensa yung kanyang panig. I-depensa ang lalo kanyang pa panig. kung ikaw na nag-i-interview ay hindi sumasang-ayon dun sa posisyong tinitindigan ng interviewee, di ba? Yun ang kumbaga mas mailalabas nung politiko o ng opisyal na yon kung ano yung kanyang tinitindigang posisyon sa pamamagitan ng mga
tanong Yun. nung isang ng journalist na nagtatanong. Tama ka doon, kumbachero. But the journalist does not need to subscribe to anything that person will have to say. Hindi ibig sabihin kailangan sumang-ayon ka lang ng sumang-ayon. Kahit ba siya kinumbida mo kahit siya kinumbida mo mapa-telepono mo yan o via Zoom o kaya sa studio mismo. Yes. Basta't hindi ka naniniwala doon sa posisyon niya, sa sinasabi niya, itanong mo sa kanya. At yun ay mabibigyan mo rin ng justice. Itong official na yan o yung interviewee na yan, mabibigyan mo siya ng pagkakataon na ipaliwanag talaga. Kumbaga hindi lang sa kanya, sa mga kakilala niya, kundi sa lahat. Kung bakit ganun ang kanyang sinasabi. Totoo, kumbachero. But ang atin namang, kami ni kumbachero dito, ang aming paninindigan pwede kang mag-usisa, pwede kang maging maurirat, pero hindi mo kailangan i-disrespect o kaya balahurain yung kausap mo kahit na hindi ka pa nasisiyahan sa sinasabi niya. Hindi mo dapat bastusin. Ayun. You don't have to be rude. Ayan, dun sa iyong kausap. Yun ang challenge doon. Yung paano mo magagawa yun nang hindi nahalatang busit ka doon sa at ang tingin mo purong pawang kasinungalingan lang yung sinasabi nung interviewee mo. Yun ang pinakamahirap sa lahat. Challenging po yun. Sobrang challenging po yun. Ayan na sa mga vloggers dyan, sa mga instant newscasters, instant reporters sa social media, malaki ho ang may tutulong sa inyo nitong tapatan. Ayan. Coffee table book na ito na mabibili ninyo sa halagang kikita pa. Wala pa palang presyo. Wala pa kumbachero. Pinag-iisipan pa natin yan. At ngayon pa lang gusto na namin sabihin sa inyo na kung sakali man na may mga bibili po nito, kasi mga nakakuha kahapon libre pa yun. Libre pa yun. Si Governor Rodito Albano ba nakakuha ng kopya niya? Palagay ko. Andun siya. Kaya nga tumawag pa at nagtatanong saan daw makakakuha Sabi ko pumunta ka na lang doon. Nakalibre po yung mga nakapunta doon sa launching. Pero ngayon pa lang sinasabi na natin na kung sakali at magkakaroon tayo ng maraming paglilimbag nitong librong ito at may mga tatangkilik, ang proceeds po niyan ay para po sa mga pasyente po ng leukemia. Meron po tayong mga tinutulungan na mga pasyente ng leukemia. Alam niyo naman, medyo parte ng buhay natin yan ito pong sakit na cancer of the blood. Ito po. Okay. Ayos. Palakpakan. Thank you. Ang mga tanpansyero ng bayan, Oras po natin. Achi, Mr. Jet, si Achi. Si Achi, parang bumabata si Achi. Nakita ko kagabi. Talagang parang mas maliksi ngayong kumilos Totoo, mas magaan. Mas magaan. Achi, tama yan. Totoo yung sinabi ko sa iyo kagabi. Iba yung itsura niya ngayon. Iba. Mukhang lalong lumakas. Pumapagaspas. Si Achi Edelingo. Ayan. Si EJ din pumayat. Si EJ. Ayun. Ayos. Oras mo natin. Achi, Mr. Jalomtang, ating Achi Josephine. Josephine Tang. Laktiam Chapchit Hun 6:17 ng umaga. ACS Balita. Susunod na. Galing-galing mo. Smart dishwashing paste ko. Pritong ulam na masebo. Plato ng kaldero. Tanggaling for everyday. Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal ang sebo. Tanggal ang bakterya. Pahit para walang bahid. Linis fantastic sa belt. Walang plastic. Number 1 ko to. Tanggaling-galing mo. Smart dishwashing
dishwashing paste. ACS. BM Extraordinary with MX3. Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. MX3, tunay, natural at original. Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Maulan man, no worries na amoy kulob ang damit. Charm Fabcon, bangong kumaka-bloom, tanggal amoy kulob sa bango ng Charm. Kaya gamit ko, Charm Fabcon with Bloom Fresh technology. Kills 99.9% of kulob-causing bacteria. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries. Ang sampay sa loob, no amoy kulob. Bangong kumaka-bloom sa Charm. Charm Fabcon. ACS. Tanggaling-galing mo. Smart dishwashing paste ko. Pritong ulam na masebo, plato o kaldero. Tanggaling for everyday. Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal ang sebo, tanggal ang bakterya. Pahit para walang bahid, linis fantastic sa metal at plastic na barakuta. Tanggaling-galing mo. Smart dishwashing paste. ACS. Tingnan nyo oh, puti ito. Mas puti ito. Mas puti ito. Mas puti ito. Mas puti ito. Sa Pride Bar, pwedeng hindi na mag-bleach, tina o anyel. Dahil ang Pride Bar ay may power whitener na nanunuot sa bawat hibla. Kaya ang damit ay kislap puti at banayad pa sa kamay. Mas puti ito. Mas puti ito. Mas puti ito. Pride Bar, hindi lang puti, kislap puti. ACS. Sa lahat ng bagay, simula pa lang, siguraduhing max protection na. Kasi pag kulang ang proteksyon, baka madaling masira. Sa ngipin, dapat may max protection din. Max sa alaga ng Unique Toothpaste. With Max Protect Formula. Help stop cavities before they start. While keeping breath fresh. Try Unique Maximum Fluoride Protection. Para max sa alaga, max protektado. ACS. You are watching ang Access Pass. Makatotohanan, balitang maaasahan. ACS Balita. Walang makakaligtas, walang makakalampas. Saan magsulok ng kapuluan, Luzon, Visayas hanggang Kamindalawan. Basta't may balita, ipagwagwagan ng sikat na tagapagbalita. ACS Balita. Kasama ang 2x2 tandem Anthony Taberna at Jerry Baja. ACS Balita. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent. Araw ng Friday, January 17, 2025. Narito na po ang ulo ng ating ACS Balita. Finland. Nangangailangan ng mga Pinoy workers na ang buwan ng sweldo, alam nyo kung magkano? Magkano? 120,000 pesos. At hindi lang yan. Ano pa? Pwede pang dalhin ang pamilya. Presyo ng bigas sa Rice for All program, ibinaba ng DA sa 38 pesos per kilo. Chavit Singson na biktima ng scammer gamit ang pangalan ni DILG Secretary John Vic Remulla. Pabag sa election gun ban umakyat na sa halos 100. 10 sa 29 na pulis na sangkot sa 6.7 billion drug haul sa Maynila nasa custody na ng PNP. Sekyo ng mall na nambuli sa batang Sampaguita vendor, posibleng makasuhan ng child abuse. Magandang umaga Luzon, Visayas, Mindanao. Good morning Philippines!
Hello world! Kami po ang inyong mga tagapaghatid balita. Ito po si Anthony Taberna. Ito po si Jerry Baha. At ito ang PCS Balita. Sa detalye ng ating mga balita, ACS Good News. Ito sa mga naghahanap ng trabaho abroad, maaaring kumita ang Pinoy health workers, partikular ang mga nurse, ng 2,000 euros. Katumbas ng halos 120,000 piso kada buwan sa Finland. Ano ba mga bansang katabi ng Finland? Basta may mga land. Yung Iceland, Scotland. Totoo ba yan? Tingnan nga natin. Greenland. Tapos yung ang pinaka-importante yung Nokia Land. Nokia Land. Oo nga pala, no. Ayan, Finland. Ayun, Finland. Ayun, malapit pala siya sa katabi ng Sweden, Norway. Ayan, mga katabi niya. Yung pala yan. Ang cellphone ba doon ginagawa, kumbachero? Yan, yung Nokia. Mga Finnish. Di ba naalala mo, kumbachero, yung Nokia. Kapag ka Finland, yun yung original. Yung 3210, 5210. Ayan yung, yan yung mga 3310. Yung mga original pagka Finland. Nasa gawing babal pala niya ang Belarus at Ukraine. Ayan, Bukod po sa alok na malaking sahod, sinabi ng Ministry of Economic Affairs and Employment Migration Director ng Finland na maaari pang makasama ng mga manggagawa ang kanilang pamilya. Ayon sa opisyal, kailangan nila ng foreign workers sa healthcare dahil sa tumatandang populasyon ng Finland. Bukod sa health workers tulad ng nursing staff and caregivers, kailangan din ng Finland na ang mga skilled workers, hotel and tourism workers, restaurant staff at IT personnel. Dami niyan. Marami pala. Alas 6:25 na ng umaga. Diyos maray na aga sa Indogabos, mga Bicolano. Mata na kamo, gising na. Ibababa ng Department of Agriculture ang presyo ng bigas na ibinebenta sa Rice for All program. Mula 40 ay magiging 38 pesos na lamang kada kilo. Ayon kay Agriculture Secretary Francisco Tiu Laurel Jr., ang bagong presyo ng 25% broken rice variety o RFA 25 ay mabibili sa mga piling palengke sa Metro Manila simula ngayon. Ito ay mas maaga kaysa sa implementasyon ng maximum SRP na 58 pesos per kilo sa 5% broken na imported rice. Bukod sa RFA 25, meron ding RFA 5 o ang 5% broken grains na nasa 45 pesos per kilo at ang RFA 100 o 100% broken variety na kilala rin sa tawag na sulit price, mabibili naman sa 36 pesos per kilo. Ang Rice for All program ay isang kritikal na bahagi ng kadiwa ng Pangulo na nag-aalok ng iba't ibang uri ng bigas para sa mga mamimili. So, kwanto, iba't ibang klase ng bigas. So, yung 38 pesos, kanyan, hindi kasing ganda nung jasmine rice yan. Baka naman 38 pesos, hahanapin ninyo. Dapat, kwanto, yung... Simandoming yan. Simandoming yan. Yung jasmine... Ano ba yun? Jasponica. Kung ano mga... Yung mga bigas na primera klase, ayaan nyo, mahal talaga yun. Dati, ang alam lang natin na yung Dinorado. Kaya naman, nung araw... Dumami na ang klase, ano? Oo. Kumbaga, meron talaga iba-ibang klase. Hindi ba nung araw, pagka sinabing NFA rice, NFA rice, hindi maganda yan. Bukbukin yan. Luma yan, puro bato yan. Pero dumating ang araw na mas maganda yung NFA rice. Totoo yun. Kaya lang itong binabanggit ni Secretary Francisco Tiu Laurel na to, kumbachero, hindi pa sa lahat ng palengke. Sa mga piling palengke pa lang. Kaya kailangan talaga lumaganap ito
Talaga. Yung ibalik yung dating ginagawa. Kailangan pa bang magdeklara ng emergency para maibalik yung dating ang NFA rice available sa lahat ng palengke? Yung pambungad natin kanina, diba? Kumbachero. Yun ang pinabanggit ang sinasabi doon, nasa batas kasi. Yan ang sinasabi natin. Gumagawa kayo ng batas. Tapos ngayon, kailangan nyo pang... Yun yung rice tarification law. Yun. Yan mismo. Nung gawin nila yung rice tarification law, kasama sa tinanggal yung NFA rice sa mga pamilihan. Binawal. Nung nakaraang, kailan ba natin pinag-usapan? Pinaputok natin yung balita na may halos 6 na milyong bags ng NFA rice ang delikadong bukbukin na yan. Mabulok na. Kaya kailangan nilang dispatchin. Wala naman silang mabentahan. Gawa nung hindi naman nagkakaroon ng masyadong kalamidad. Hindi natin gusto magkaroon ng kalamidad. Ngayon, ang pakiusap ng NFA, payagan silang maibenta sa merkado. Kailangan pa pala ng declaration ng food emergency. Sino bang huhuli sa kanila? Halimbawang may violation. Halimbawang sinabi naman ng sige, payag naman tayo lahat. Ang huhuli sa kanila, NFA din. Panginoon kong buhay ito. Ang hirap ng sitwasyon natin. Ay, nako. Pero kapag sikmura ang pinag-uusapan, tabi ang mga policy na yan kung taliwas. Urgent. Taliwas sa higit na mahalaga. 6:29 ang ating oras. Naimbag nga bigat kada kayo amin na po. Agreein kayon, gising na. Nabiktima ng mga scammer si former Ilocos Sur Governor Luis Chavit Singson dahil ginamitan pa pala ng artificial intelligence. Sa panayam ng DZRH, ikinuwento ni DILG Secretary John Vic Remulla kung paano ginamit ng mga scammer ang kanyang pangalan para linlangin, lokohin itong si Manong Chavit. Ayon kay Remulla, tinawagan ng scammer si Manong Chavit para manghingi ng 150,000 pesos gamit ang kanyang boses. Tingnan mo na, no? Tingnan mo, nagagawa na pala ngayon yun, ano? Ang hirap gayahin ang boses ni Secretary John Vic. Talaga. Hindi pangkaraniwan yung boses niya. Totoo yun, Kumbachero. Nakikinig nga ako sa interview sa kanya nila kayo. Sabi ko, parang paos. Di ba? Parang paos. Nagaya ng yung kanyang boses sa tulong daw po ng AI. Ayan na ang sinasabi natin. May yung tumawag sa kanya, picture ko lumabas. Wow. Tapos naka-AI yung boses. Ang sinabi, hinihingan siya ng 150,000. 100,000 in cash, tapos 50,000 na GCash. Hindi lang yun. Si Manong Chavit, akala niya ako talaga, pinadala niya. Tapos tinawagan niya ako. Sabi ko, Manong, ano ang magagawa ko para sa inyo? Sabi niya, nakuha mo na ba? Sabi ko, ano po yun? Nakuha na ba yung 150? Po, nag-usap tayo, nasa Mindoro kayo. Hindi, sabi mo 150 kailangan mo eh. Ako po. So ganun na mga tinatakbo ng mga scam up din. Gagaling nitong mga ito, no? Muna. May AI na gamit, ano? May AI na mukha, may AI pa na boses. Talagang malilin lang tayo nitong mga ito eh. Talaga. Pinakamainam na lang, check and double check. Yun. Ayan, lalo na pag may kinalaman sa pera. Halimbawa, may pakakawalan kang salapi. Ikaw, yung mga maluluwag ang kamay dyan sa pagbibigay ng tulong, yung iba talaga, ganoon, kailangan mo. Sige, pagdala ko na sa'yo. Matik yun. I-check nyo muna, check and double check. Ikaw mismo yung tumawag na. Ikaw ba mismo yung nangangailangan itong ano? Di ba? Di ba, Kumbachero, yung kinukwento ni Governor Rodito Albano din. Sa ako naman sa Signal, 'di ba? Yung Signal na app yung parang Viber din yun eh. Parang Viber yung naikwento ko sa iyo. Yun, ang nag-appear daw na pinanggalingan ng message si Gov mismo.
Oo. At ang message ay yung magre-release ng pera. Palibasa, si Gob yung kailangan daw, tutulungan daw sa isang lugar yata. Nagpakawala ng pera yung tao. Tapos, sabihin, Gob, napadala. Anong napadala? Ayun. Magagaling. Ingat-ingat tayo dyan. Basta may kinalaman sa pera. Ayan, i-check and double check. Yun. Pumalo na sa 71 ang naaresto sa paglabag sa ipinatutupad na gun ban para sa 2025 midterm elections. Sa ulat ng PNP at National Election Monitoring Action Center ng COMELEC, 93 baril na ang kanilang nakumpiska. Kabilang sa kanilang mga naaresto ay 4 na security guards, 2 personnel ng AFP at 1 tauhan ng pamahalaan. Nagsimula ang gun ban kasabay ng pag-uumpisa ng election period noong Enero 12, 2025. Nasa custody na ng PNP ang 10 sa 29 na pulis na sangkot sa maanumalyang 6.7 billion drug haul noong 2022. Ilan sa mga ito ay dating pulis habang iba ay nasa aktibo pang serbisyo. Ayon kay PNP spokesperson at Region 3 Director General Jane Fajardo, 9 sa mga ito ang naaresto habang isa ay kusang sumuko. Sinabi ni Fajardo na patuloy pa rin pinaghahanap ang 19 na iba pang sangkot sa moro-morong drug operation sa Maynila noong 2022. Tuloy-tuloy po yung efforts po ng task force na binuo po para i-account at i-arestuhin po itong mga police, both active and optionally retired and dismissed, para po masiguro po natin na maisusumiti po natin sila sa jurisdiction po ng korte. General Jane Fajardo. Posibleng makasuhan ng child abuse ang nag-viral na gwardiya na nagpaalis ng isang batang nagtitinda ng sampagita sa isang mall sa Mandaluyong. Sinabi ni Supreme Court Associate Justice Joseph Lopez na pasok sa child abuse ang ginawa ng nasabing sikyo dahil sinipa nito ang batang babae. Ayun, si Mario Joseph. Yung sipang ano lang naman, hindi bahagya lang sipang parang sipa lang na laruan para mapalayo. Mapalayo hindi naman yung tinadyakan na katulad nung naiisip natin parang dampi Inamin po naman ni Justice Lopez na medyo sumobra ang ginawa ng sikyo na pagsipa sa bata, pero posible naman daw na nagawa lamang iyon bilang self-defense, lalo't biglang naging agresibo din ang biktima. So it may, no? I'm not saying it is a child abuse, it may amount. So sa hearing, both sides will be heard kung ano ang intention nung security guard. Ang intent niya ba talaga pahiyain, alisin ang dignidad ng bata o sirain ang kalooban ng bata, magiging child abuse yun. Kung wala naman siyang intent na gano'n, ang kanya lang para sabihin sa bata, medyo umalis ka na dyan, hindi kayo pwede dyan. Or malaban yung bata, iniiwasan niya lang, na lalo pang lumaki yung gulo, baka it will not amount to child abuse. So it depende. Tama, Your Honor, depende yan sa magiging investigation. Kaya lang, in the meantime, tanggal na yung gwardiya. At sa video kasi, sa itsura, talo ka agad. Talo talaga Kung sino yung mas matanda. Kahit ano pang gawin mo doon, Jaguar ganun talaga. Kaya ang pinaka-importante kang kumbachero, lalo pagka-bata na ganyan, lahat ng klase ng pagtitimpi. Ayun, gawin mo, pare ko. Alas 6:36 ang ating oras. Ay, siya nga pala sa mga gustong swertehin sa araw na ito ng Friday, lalo na yung mga taga-barangay 102 Pasay City. Anong barangay? Barangay 102. 102. Ayan. Saan kaya yung barangay 102 na yan? Ayan, malapit yan. Andyan ang ating bagong lakas promo agent. Gagala-gala para mamigay ng limpak-limpak na 1,000 piso. Bagong lakas! Pumapagaspas! Magbabalik pa rin ang ACS Balita. 6:37.
Walang balitang makakaligtas, walang balitang makakalampas, saan mang sulok ng kapuluan. ACS Balita! ACS Balita! Ang programang ito ay hatid sa inyo ng ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker ng world-class quality Pride detergent. Hi! Maganda morning! Anong araw today, kumbatsero? Today is Laundry Day Friday! Yuhuu! At pag Laundry Day Friday, all you need is Pride washing machine detergent. May triple stain away formula kaya tanggal ang makapit, madikit, malupit na dumit mancha, kaya easy ang labada. Kaya pala mula noon hanggang ngayon, all you need is Pride. All you need is Pride. ACS. Kasama ang 2x2 tandem Anthony Taberna at Jerry Baha. ACS Balita. Sa ilan pa nating mga balita, kinalampag ni dating Oriental Governor Rodolfo Valencia ang nagpapatuloy na problema sa supply ng kuryente sa kanilang probinsya. Sa panayam ng DZRH, sinabi ni Valencia na palaisipan sa kanya kung bakit ayaw isulong ng lokal na pamahalaan ang anyay napakasimpleng solusyon sa problema. Tinukoy nito ang alok na serbisyo ng Semirara Power Corporation na siyang pinakamainam na nakikitang pagtugon sa brownout. Ayon sa dating gobernador, makakatulong ito hindi lang sa kuryente kundi pati na rin sa sektor ng agrikultura at turismo, lalo pat inaasahan na hindi malaki ang gastusin dahil coal ang gamit nito. Nagpasanaan niya ng resolusyon ukol dito pero wala pa silang natanggap na tugon, kaya nais nila na muling buhayin ang panawagan. Matagal na po nag-alok ng offer po ang Semirara at DMGI. Nilalagay po kuryente by submarine cable in 2 years. Ito po ay magbibigay na walang limit na power sa amin at murang halaga sapagkat ito po ay manggagaling sa coal na malilinis. Hindi po ito imported diesel. Kaya nga po kami natutuwa sana kung mangyari itong immediate and long-term solution. We can really develop our agricultural territory at mga tourism po. Dating Governor Rodolfo Valencia ng Mindoro. Alas 6:43 ng umaga, maupay nga aga, mga kasangkayan, mga kabugtuan, mata na kamo, gising na. Nagbabala ang tanggapan ni dating Pangulo at Pampanga 2nd District Representative Gloria Macapagal Arroyo sa publiko na mag-ingat laban sa peking Facebook account na ginagamit ang mambabatas upang makapanloko. Ayan pa. Ayon kay Lance Chua Suarez, staff ni Arroyo, dapat maging alerto 24 laban sa naturang account na nagsusulisit gamit ang pangalan ni GMA. Paglilinaw nito, hindi konektado sa kanyang tanggapan at walang koneksyon kay Arroyo ang nasa likod ng naturang account. Nananawagan din ito sa publiko na sakaling makatanggap ng mensahe mula rito ay maaaring ipagbigay alam sa kanila. Magagaling yan, kumbatsero. Halimbawa lang yung Facebook, Anthony Taberna o kay Jerry Baha. Mukha natin ang gagamitin. Tapos, dahil sa marami na tayong followers, meron silang nadudoktor na papalitaw nila na parang ganun din karami yung followers nila. Ay, kagagaling talaga, kumbatsero. Kaya iisipin mo bang mapapaniwala ka agad yung yan? Tapos yung pinadala mo minsan sa group natin, sa MBC group, yung halimbawa BDO papalitin lang yung kudlit lang, kama lang. Ay, kagagaling ng mga tinamaan. O kaya yung yung letra lang. Halimbawa yung Citibank yung bank, yung BANK, iba yung gamit na A. Di ba? Maniwala ho kayo. Pag tinignan mo, parehong-pareho legit. Kailangan lang masdan mong mabuti yung pagkakaiba dun sa letra. Sa letra. Yung halimbawa bank, BANK. Yung A nung isa, iba doon sa A nung original. Nang totoo. Ayan, nako. Ang gagaling ng kaya wala na tayong ibang dapat gawing, kumbatsero, kundi mag-ingat, sobrang ingat dahil sa yung mga salbahe sa social media, sa cyberspace ay napakagaling. Genius talaga. Genius sa kalokohan.
Flash Report. Flash Report! Nako, nagkaberya po ang LRT2. Nako, limitado ho ang biyahe ngayon ng LRT2 dahil may nasira. Limitado ang biyahe mula Recto hanggang Araneta Station. Antabayanan po ang follow-up report dyan ng ating mga RH reporters. Samantala, patay ang isang Islamic missionary preacher matapos mabagsakan ng malaking puno ang kanyang bahay sa Datopiang, Maguindanao. Kinilala ang biktima na si Ustadz Abdul Bayan Banto na patay na nang mahugot mula sa bahagi ng nasira niyang bahay at malalaking sanga na mula sa bumagsak na punong dumagan sa kanya. Ayon sa pulisya, nabuwal ang puno dahil sa malakas na hangin at ulan simula pa noong Martes ng hapon sa Datopiang at mga karatig lugar sa Maguindanao. Naharang po ng Bureau of Immigration ang pagluwas ng bansa ng isang Pinay na nirecruit para gawing surrogate mother sa Cyprus. Pinagsuspetyahan siya ng mga immigration officer dahil sa hindi maayos na pagsagot sa mga itinuturing nilang basic questions. Hindi kalaunan ay nabulgar din na gagawin pala siyang surrogate mother para sa anak nang nakilala niya lamang na dayuhan sa isang dating app. Aba, matindi ano. Iginiit ng biktima na inalok siya ng 300,000 pesos oras na maisilang na ang sanggol sa pamamagitan ng in vitro. Itinuturing na ang ginang tinurn over na ang ginang sa Interagency Council Against Trafficking para mabigyan ng kaukulang tulong. Kaugnay nito, sinabi ni BI Commissioner Joel Viado na wala namang masama sa paghahanap ng trabaho sa ibang bansa, pero nanawagan siya na wag sa ganitong paraan. Sinangayunan naman siya ni Mel Magno. Sabi ni Mel Magno habang naglalakad, oo nga. Kuya Mel, tama ba sinabi ni Commissioner? Oo, sabi ni Mel. Ang tindi, ano. Pero yung surrogacy, wala pa tayong batas dyan, ano? Wala pa. So, ibig sabihin ay dahil wala pang batas, sa alam mo na, pagka walang batas, walang nagbabawal. So, Pwede. Ano, pwede. Parang gano'n ang magiging dating. Dito sa Pilipinas, kumbatsero. Kung dito gagawin, halimbawa, yung anong lahi yung kumukuha dyan? Cyprus. Kung dito sila magpunta at dito gawin yung surrogacy, wala tayong batas. Walang huhuli sa kanila dito. Dapat siguro talakayin na rin yan, ano? Ng mga mambabatas, dapat bang yan? Magkaroon, o kaya regulasyon man lang, kumbatsero. Kung yun ay papayagan, magkaroon ng regulasyon. Dito kumbatsero, may mga IVF na dito. May in vitro, pero doon sa mismong nanay. Sa nanay, pero yung tama ka, pero yung kukuha ka ng surrogate mother. Kukuha ka ng ibang tao. Sabi ni paring Ray natin dito. Ako na mismo. Ba't pa i-in vitro pa? Ako na. Alam mo, Boy Rabbit. Mario Sebano. So dito sa atin may mga in vitro na. Marami tayong kilalang matagal na hindi nagkakaanak pero nagkaanak dahil doon sa in vitro fertilization. Pero yung nanay ay hindi kilala, hindi kilala nung lalaki o nung mag-asawa. May mga kilala tayong celebrity dito nagkaroon ng mga anak. Pero sa surrogate mother andyan sa Russia. Kumukuha ng magandang lahi. Ako naman, ang pangarap ko magkaroon ng achay na Russian. Papayag kaya si Mami Sel? Yun lang. Naghatid ng kabuuan ng ating ACS Balita. Ito po si Jerry Baha. Ito po naman si Anthony Taberna. Kasama ang 2x2 tandem Anthony Taberna at Jerry Baha. ACS Balita. Balitang makatotohanan. Balitang maaasahan. ACS Balita.
Ang programang ito ay hatid sa inyo ng ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, maker ng world-class quality Pride detergent. Dos. 3 minuto na lang, alas 7 na. Kailangan ba talaga natin ang declaration ng emergency para makakuha ng murang bigas? Magtanong nga tayo mismo sa Department of Agriculture. Si Asek Arnel de Mesa, nasa linya natin. Asek, magandang morning! Ay, magandang morning, Ka Jerry and Ka Tunding. Opo. Sa pambungad ho namin kanina may binabanggit kami na may binasa kaming kailangan ng emergency declaration ng top story kung batsero ng mga dyaryo. Ayan, Tribune. Ano nakalagay? BA Ways Rice Crisis Call. Tapos itong DA. Ayan, sa Manila Standard, DA backs food security emergency declaration. Puro kayo top story. Sa Philippine Star, government may declare food security emergency. Ano po ibig sabihin nito, Asek? Actually, Ka Jerry, Ka Tunding, itong posibleng deklarasyon ng food security emergency naka-anchor talaga doon sa pangangailangan na ang National Food Authority ay maglabas ng stock niya dahil alam natin nung nakaraang taon, yung 2 seasons, wet and dry, ay nakapamili ang NFA ng 300,000 metric tons o katumbas na 6 million bags. At dahil palapit na uli yung anihan natin para sa dry season, ay kailangan natin maglabas ng stocks ang NFA para makapamili nga uli. At ayon na rin sa itong Section 6 ng bagong amyenda dito sa Rice Tarification Law, ang kinakailangan munang magdeklara ng food security emergency para ang NFA ay makapaglabas ng bigas sa mga lokal na pamahalaan, PSWD at ibang ahensya outside of the requirements ng calamity relief efforts. So, in other words, pwede po bang magbenta na ang NFA? Pwede na magbenta katunying ang NFA, pero again, limitado pa rin yung itinatakda ng batas. At pwede lang siya magbenta muli doon sa Kadiwa, sa DSWD, at sa mga lokal na pamahalaan. Hindi pa rin ho sa mga palengke, Asek? Bawal pa rin sa mga palengke, directly sa mga pamilihan. Kaya ang pakiusap, kahapon actually na nagpulong si Secretary at kasama ang Metro Manila Council na hinihimok nga ang mga lokal na pamahalaan, ng mga mayors, na bumili at itinakda ng NFA ang presyo sa 36 pesos per kilo yung benta at hinihikayat din ng mga LGUs na magpatong lamang ng 2 piso para maibenta nila maximum at 38 pesos per kilo yung bigas ng NFA. Yun. So LGUs pala, kailangang maglabas ho ng pondo ang LGU kumbaga pambili ng bigas tsaka nila ibebenta kahit na tubuan ng 2 piso. Tama yan. At inaasahan naman by siguro by early March or late February, kaya pang baba ng NFA yun at 33 pesos per kilo para maibenta naman nila maximum at 35 pesos per kilo. So, ang nakikita po ba natin dito, ang mga LGU ang magtitinda ng bigas? Parang gano'n na. Yun ang posibleng tingnan ng DA, pero yun nga, outside of the mandate ng DA, pag naibenta na yan sa LGUs, of course, ang may karapatan na kung paano ibenta o dispose ng LGU, yung nabili nila na bigas, nasa kanila na yan. Hindi po ba total naman food emergency ang pag-uusapan? By the way, sino po ang magde-declare ng food emergency? Again, ayon sa Section 6 noong amenda sa RTL, ang
ang kalihim ng Department of Agriculture. Ang kalihim lamang. Sa level lang po ng kalihim, hindi ang presidente ng Pilipinas ang kailangan gumawa nito. But of course, sinabi ng ating kalihim kahapon, pag natanggap ng DA yung kopya ng resolution ng National Price Coordinating Council, ay kukonsultahin din ng ating kalihim ang Pangulo hinggil sa hakbangin na yan. Opo. Maituloy ko lang po yung binabanggit ko. Imbis na sa dadaan pa, magle-layer ka pa. Magle-layer ka pa. Na ganun din ang endgame. Ang intensyon, ganun din. Halimbawa, yung LGU, bibili sa NFA. Ngayon, si LGU, magtatap ng negosyante na sila naman ang for distribution purpose. Di ganun din ang magiging ending para lang mas marami ang mga kababayan nating maka-access ng murang bigas. Why not do it directly? Ang NFA na ang magbenta mismo sa mga pwesto sa palengke, kagaya nung dati during the time na meron pong existence ng food emergency. Ay, yun sana yung isang maganda o kaya kung pwede kang ibalik yung mandato ng NFA na directly maka-intervene even without the declaration. Unfortunately, dahil nga doon sa pag-amyenda sa batas, una doon sa RTL at ngayon inamyendahan ulit ng 12708, wala pa rin yung direct na intervention ng NFA sa merkado, kaya hindi yun niya kayang gawin yan. So, ang ganda sana nun. Mas mura yun. Kasi NFA na yun diretso. Wala nang layer. Oo. Pero ASEC, wala ho bang move talaga na amyendahan na ulit yung batas at payagan na, lalo na kung mayroong declaration nga ng food emergency? Yun na nga yung patuloy na panawagan ng ating kalihim at ng buong DA na ibalik sana yung dalawang original function o mandato ng NFA. Una doon sa regulatory na ma-check niya yung mga pagsunod sa mga pamilihan ng mga retailers, ma-check din yung mga warehouses at yung iba pang regulatory function niya. Pangalawa ay mabigyan ulit sila ng pagkakataon na makapag-intervene nga o makapagbenta directly sa mga pamilihan. Sa ano na yan? After election na yan, panibagong Congress na siguro maatupag ng mga mambabatas yan. Medyo matatagalan. Pero sana nga, once and for all, magkaroon na ng sistema. Total, nakikita natin na yan ang solusyon, ASEC, di ba? Talagang nakita na solusyon talaga kasi nawalan talaga ng kapangyarihan ng NFA na maka-intervene. Lalo na kung marami siyang supply at kaya niyang ibenta na mas mura, ay sigurado makaka-apekto to sa presyuhan ng mga pamilya. Ngayon talaga wala Ito, hindi po ba ang pinoproblema natin yan? Maglalagay ka ng SRP, yung maximum SRP, subukan nyo lang na may NFA rice yan. Pag hindi, kahit walang SRP niya, automatic magbabagsakan ng presyo niyan dahil walang bibili sa kanila. ASEC, di po ba? Tama yung katunying. Lalo na kung mas marami yung volume na ilalabas sa merkado. Dati, konti lang na ipapamili ng NFA. Ngayon, talagang yung almost 100% ng target na bibili niya. Tsaka ang NFA rice ngayon hindi na NFA rice Ang ganda. Ang ganda na. Totoo, nakakita ko nung kasi locally purchase yan procured ang gaganda ng bigas, ang hahaba ng butil, tapos natulungan mo pa yung magsasaka. Ang ganda ng nakakain na ba kayo recently ng NFA rice? Kasi sarap Ayan, actually regular kami kumakain ng NFA rice at saka itong mga bigas na ibinibenta natin. Talagang yun ang niluluto namin sa DA. Ang sitwasyon po ba ngayon, ASEC, ang mga bodega po ng NFA ay parang puno ng bigas at palay, ganon? Tama yung katunying, punong-puno talaga ng mga bigas at palay. Yung mga bodega. At kailangan talaga kasi ang isa sa mga tinitigan natin, malapit na uli yung anihan, so kailangan talaga ma-dispose talaga itong stocks
ng NFA. Tingnan mo nga naman ang problema natin. Oversupply tayo ngayon. Sobra-sobra ang NFA. Ang NFA, hindi niya ngayon madispatcha dahil last year yata 600,000 bags lang yung na-dispatcha niya dahil sa yun lang ang kinailangan ng DSWD. Ay, sumasakit ang ulo natin sa problema. Nakatali ang kamay sa pagdidispose. Kasi matandaan natin, Jerry Gatonin, dati sinasabi sa NFA, bakit hindi kayo namimili? Ngayon naman, nung nakapamili ng uso, ito naman yung panibagong problema natin, ano ba? Palit-palitan lang din. Tapos, ang mangyayari ngayon, ang problema, babalik sa Kongreso. Ang Kongreso, busy-busy ngayon sa Quinta Market. Quinta Market. Quinta Committee. Quinta Committee, di pa na yung kwentuhan doon. Ano kaya imbis na magkwentuhan doon, alam naman na natin yung solusyon sa problema, i-amend. Nagagawa naman nila yun. Kung naman kumbachero, kung sisertipikahan as urgent. Correct. Palagay ko yung remaining days ng Kongreso, total naman ilalagay lang. Hindi ba, ASEC, ilalagay lang naman na ibabalik lang yung kapangyarihan ng NFA na makapagbenta. Mahirap ba yun, tingin niyo? Mahirap po ba yun, ASEC? Actually, ang contentious issue dyan yung bigyan uli na kapangyarihan sa NFA na makapag-import. Actually, hindi na yun ang hinihiling ng DA. Actually, yung dalawang functions lang talaga, yung sa regulatory at saka itong market interventions. Kahit hindi na yung sa importasyon. Wag na kayo. Sa pagbebenta lang. Sa pagbebenta na lang. Sa pagbebenta lang sa public market. Di ho ba? Yes, tama yan. Ito ho ba parating na rin ni Secretary kay Pangulo? Kung ano ba posisyon ng Pangulo doon? Yes, naiparating na rin ito ni Secretary at yun nga, during several committee hearings ng Quintacom, na-discuss na rin ito at napag-usapan na rin ito. And hopefully nga, magkaroon ng hakbangin para maisagawa itong proposal na ganito. Kung maisa-certify as urgent, total, i-declare natin na food emergency, di ba? Mas mapapabilis ang action diyan ng ang legislation, ASEC. Tama 'yun kung magkaroon ng priority talaga. Pag nag-declare ng food emergency nationwide ito, ASEC. Tingnan lang namin yung Kajari, yung kopya ng resolution kung ano yung content. Hindi pa talaga namin natatanggap, so we cannot comment yet on that. Pero ano po ba yung downside? Meron ba kayong apprehension sa food emergency? Okay, magagawa ng NFA yung hindi niya nagagawa dati on a limited capacity. Pero ano po ba yung pwede namang maging negatibong epekto? May nakikita ba kayo dyan sa yung pangalan kasing food emergency? Nakakatakot Parang parang kinakapos na talaga tayo ng pagkain. Parang ganun ang dating Yan, Kajari Katuning, gusto rin namin linawin yun na yung deklarasyon o posibleng deklarasyon ng food security emergency ay naka-anchor lamang doon sa isang kondisyon na itinakda uli ng batas. Kasi dalawa yung kondisyon Una, kung may kakulangan ng supply. Pangalawa, kung merong extraordinary increase sa presyo ng bigas. At ayon na rin nga doon sa posibleng resolution, ang reason lamang ay dahil may extraordinary increase ng presyo. In terms of supply, wala tayong problema sa supply. Bagamat bumaba yung ating lokal na produksyon to 19.3 million metric tons last year from 20 million metric tons ng palay noong 2023. Malaki yung ating importation ng hanggang 4.78 million metric tons ng bigas. Kaya actually sobrang dami ng bigas sa atin ngayon, kaya wala tayong problema sa supply. Yung pangalawang condition lang, yung extraordinary increase sa presyo. Yun nga. At least klaro yun, ASEC. ASEC, salamat. Ay, yung kamatis pala. Kumusta na ang presyo ng kamatis? Kahapon sa pag-ikot namin sa Pasig Market, malaki na yung binaba ng presyo ng kamatis. At inasaan natin sa mga susunod na linggo ay darating na uli yung mga panibagong harvest.
Kaya hopefully malaki rin yung ibababa na sa mga susunod. May kinainan akong kantin no isang araw na yung order ako nung itlog na pula na may kamatis at sibuyas. Nung tingnan ko iisang hiwa ng kamatis, puro sibuyas yung nandun. Tapos ngayon pagka kumain ka ng kamatis Asek, sabi, wow, yayamanin. Yaman. Magkano daw po sa Pasig, Asek, yung ikot nyo kahapon? Kahapon may nakita na kami na 140, bagamat mataas pa rin. Pero ang laki na ng ibinaba niyan from more than 300 pesos last week. So ano pa yan? Patuloy pa rin naman nababa. Bababa na yan. Sa totoo lang, may nangyayari naman ngayon. Extraordinary lang yung 300 plus. Asek, salamat po. Magandang umaga po. Thank you, Asek. Happy weekend. Salamat ka, Jerry, Katonying. Mabuhay kayo. Good morning. Asek Arnel de Mesa, Department of Agriculture. Kauna-unahan sa Pilipinas. NBC Manila Broadcasting Company. DZRH. Member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Member KBP. Oras! Kapopoy! 13 minuto na makalipas ang 7 ng umaga. Balitang bagong-bago. Balitang dapat alam mo. Balitang magdadagdag ng talino. Dahil bagong impormasyon, makibalita. Unang-una sa DZRH. Pangunahing balita. Kasama ang 2x2 tandem nina Anthony Taberna at Jerry Baha. Araw ng Friday, January 17, 2025. Narito na po ang ulo ng ating mga pangunahing balita. DTI, inaprobahan ang pagtaas ng presyo ng 63 mga pangunahing bilihin sa bansa. Big time oil price hike kasado na sa susunod na linggo. Food security emergency sa bigas posibleng ideklara ng Department of Agriculture ngayong buwan. Secretary Juan Ponce Enrile kinwestiyon ang logic ng INC kaugnay sa issue ng pag-impeach kay VP Sara. MMDA inirekomenda ang mas maagang office hours sa mga government offices sa Metro Manila. Ang pagita vendor sa viral video tutulungan ng DSWD. Magandang umaga Luzon, Visayas, Mindanao. Good morning Philippines! Hello world! Kami po ang inyong mga tagapaghatid balita. Ito po si Anthony Taberna. Ito po si Jerry Baha. At ito ang Pangunahing balita. Alas 7:15 ang ating oras. Follow up muna tayo sa aberya sa LRT2. Andun si RH52 Edniel Parosa. Kami Edniel! At marami ng mga pasahero ang dito nakatenggap na kabang sa labas ng Santolan Station ng Line Transit Line 2. Karamihan sa kanilang mga nakikita natin mga estudyante sa pagkaka-uniforme at iba pang mga individual o pasahero na malamang papasok din sa trabaho o may lakad ngayong umagang ito ng Biyernes. Pagdating mo kasi dito sa istasyon ng LRT2 sa Pasig City, sarado ang pinaka-gate at ito ang maririnig mo sa anunsyo ng mga gwardiya. Pakinggan natin saglit. Marami naman maraming pasero sa kadahilan ng technical pasamantala po muna ang biyahe ng LRT Line 2 ay Cubao Torrento, vice versa. Maraming salamat po. Kinumpirma ng Light Rail Authority na nasira itong kable ng linya sa bahaging ito ng Santolan sa lungsod ng Pasig. Ayon kay LRTA Administrator Attorney Hernando Cabrera, yan ang dahilan kung bakit walang operasyon ng LRT2 sa Eastern Metro Manila mula Antipolo Station, Marikina Station at dito sa Santolan. Gayon din, hindi po nagsasakay ang tren mula Katipunan at Anora Station naman sa bahagi ng Quezon City. Bagamat iniimbestigahan pa ang rason ng pinsala. So saan lang, Edniel, saan lang abot ang biyahe ng LRT2?
Gaya nung narinig kanina mula Cubao Station Cubao. hanggang Recto at vice versa. Cubao to Recto lang. Ayan. Vice versa. Mahaba-haba pa naman. Pero syempre, yung mga galing ng Tipolo at dito nga sa Marikina, Pasig, maging gawin sa at Katipunan na napakarami rin sumasakay ay walang masasakyan ngayon. Ang binabanggit ni Atty. Cabrera, ongoing yung investigasyon sa rason bakit nasira yung catenary wire. Pero ang initial nilang target ay maayos ito ngayon ding alas 7:30 ng umaga. Tabayan natin kung matutuloy yan at kung may babalik din ang full operations ng LRT2 bago mag alas 8 ng umaga. Ito si Edniel Barroso, nagulat para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Thank you, Edniel. Samantala, mamigay na tayo ng pera. Ito na ang ating bagong Lakash Agent. Ito na ang ating winner sa DZRH Bagong Taon, Bagong Lakash Promo. Barangay 102, Pasay City. Cheryl Alfaro, go, go, go! Yingka, Jerry, dito ka sa Barangay 102 sa may tramo. Sa may tramo. Napakalinis. Napakalinis. At sa sobrang linis, pati rito, labas ng bahay, sinasabon. Aba, tinan mo nga naman, Ganyan talaga din sa Pasay. Nililinisin na maigi, kaya naman pati labas ng bahay, sasabunin. Para malinis na malinis. Pero itong pinakamalinis, mantakin mo ang linis ang signal ng radyo. Ito, saan natin si Kuya, baon-baon niya yung kanyang radyo. Saan kayo galing kanina? Galing lang ako dyan sa may kaibigan ko, sa Seguridad. Lagi kong dala itong radyo ko dahil nakikinig ako ng 2x2 lagi tuwing umaga hanggang damdamin bayan. Tingnan mo nga naman na nakikinig yan ng 2x2 tuwing umaga yung baon-baon. Tingnan mo nga naman yan, Ang ginagawa, bubuksan ko na yung radyo kasi mag-daw 2x2 na. Yun. Kumakain ka na sa may kainan, Tingnan mo yung kainan. Ay, karinderya pala yan. Karinderya. Tokayo, Katunying. Ay, Katunying. Portos at Andy Siari. Ang gandang daming bayan kay Deo Macalma at Sister L. Maraming salamat. Katunying, birthday mo rin kahapon. Birthday mo rin kahapon. Birthday ko rin kahapon. Hindi. Kung merong katukayo tayo diyan, yung bang isang lumabas na yon sa tindahan, parang kamukha ni Sister L Pagka sexy. Asa pagka sexy ito yung makamukha ni Sister L. Naka-cellphone, Yan, naka-cellphone naman dahil naka-journey sila sa DZRH. Eto, kwento niyong meron ka 1,000 pesos. Ay, salamat sa DZRH. Portos, si Jerry Bahat at si Katunying Tokayo. Ang gandang lalaki ni Tokayo. Ayun. Salamat, Tokayo. Dahil poging-pogi to Tokayo. Ito, meron kang grocery ng DZRH. Salamat. Happy fiesta sa lahat ng Santo Niño. Happy fiesta na talaga. Yes. At syempre, sa mga nais manalo ng 1,000 pesos sa akin tumutok sa DZRH, baka kayo ng susunod natin winner sa DZRH. Bagong taon, bagong Lakash promo. Ours number 6, Sherwin Batalzaro, DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Thank you! Alas 7:20 ang ating oras. Magbabalik pa rin ang mga pangunahing balita. At mga bagong balita sa DZRH. Pangunahing balita. Alas 7:26. Tuloy ang mga pangunahing balita. Inaprobahan ng Department of Trade and Industry ang taas presyo sa 63 mga pangunahing produkto. Sa anunsyo ng DTI, ito'y daw para matulungan din ang mga manufacturers na umaaray sa pagtaas ng raw materials at ng labor cost. Sisimula ng taas presyo sa susunod na buwan pero maglalabas ang DTI ng bagong suggested retail price bulletin bago ito ipatupad. Nilinaw din ng ahensya na minimal o bahagya lamang ang idaragdag sa presyo. Kabilang sa mga ito kabilang sa mga produktong tataas ang presyo ay ang sardinas, kandila, baterya, powdered drink,
powdered milk, tinapay, mantika, kape, asukal, noodle, sabon, asin at iba pa. Inaprobahan na ng National Price Coordinating Council ang resolusyon na mag-uudyok sa Department of Agriculture na magdeklara ng food security emergency, partikular sa produktong bigas. Sa pamamagitan nito, sinabi ni Agriculture Secretary Francisco Tiu Laurel Jr. na maaari nang maglabas ng buffer stock ng NFA para maipababa ang presyo sa merkado. Sinabi ni Laurel na inaantay na lamang nila ang formal na rekomendasyon mula sa National Price Coordinating Council para ipakita ito sa Pangulong Marcos bago magdeklara ng emergency sa pagkain. As per the law naman ng RTL, it is really up to the DA Secretary to declare such and implement such, of course. But of course, as a cabinet member, I am under my boss is the President, so I have to at least tell him that this is what I plan to do. Yan po ang tinig ni Agriculture Secretary Francisco Tiu Laurel Jr. Presyo ng mga bilihin, tapos bigas, eto pa! Nako! Bad news sa mga motorista at mga consumers. May nakaamba na namang oil price hike sa susunod na linggo at ito'y big time. Big time. Aabot daw ng 2 piso. Kada litro ang pwedeng itaas sa presyo. Ayon po sa Jetty Petroleum, maabot ng 2.50. Ang posibleng itaas sa presyo ng diesel at kerosene, samantalang 1.60 hanggang 1.80 ang pwedeng itaas sa presyo ng gasolina. Kaugnay niyan, may follow-up report. CRH15, Giselle Ricaport. Coming, Giselle! Jerry, katinying sa ikatlong magkakasunod na linggo, tataas na naman ang presyo ng mga produktong petrolyo at ang pinaka-bad news, halos 3 piso ang imamahal. Ayon dito kay Assistant Director Rodela Romero ng DOE Oil Industry Management Bureau, posibleng tumaas ng 2 pesos and 30 centavos hanggang 2 pesos and 60 centavos ang kada litro ng diesel. Maaari namang tumaas ng 2 pesos and 30 centavos hanggang 2 pesos and 50 centavos ang kada litro ng kerosene. 1 peso and 35 centavos hanggang 1 peso and 60 centavos sa kada litro ng gasolina naman. Sinabi ni Romero na bunsod ito ng panibagong parusa na itinataw ng Amerika at UK sa langis ng Russia na magre-resulta ng pagbaba ng Russian export. Itutulak din daw ang nasabing hakbang ang mas mataas na presyohan sa pandaigdigang pamilihan. Bukod dito, sinabi ni Romero na posible ring sumipa ang shipping cost sa langis. Ito si Giselle Ricaport para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Thank you, Giselle. Samantala, tutulungan ng Department of Social Welfare and Development o DSWD ang batang sampaguita vendor nag-viral habang nakikipagtalo sa isang security guard sa Mandaluyong City. Sa panayam ng DZRH, sinabi ni ASEC Irene Dumlao na may direktiba si Secretary Rex Gatchalian na hanapin ang bata at pamilya nito. Isa sa ilalim din ng DSWD ang bata sa psychological first aid para hindi maapektuhan ang paglaki at development nito ng masamang karanasan sa gwardiya ng isang mall. Nagbigay ng kautusan si Secretary Rex Gatchalian sa aming pong Field Office NCR na magtungo dan po sa tirahan noong bata makausap yung pong mga magulang. Ang ating pong Field Office social workers ay nakikipag-ugnayan din sa City Social Welfare Development Office ng lugar na kung saan natukoy na nakatira ito nga pong mag-anak. Magsasagawa nga po ng psychosocial first aid doon sa bata because this experience might have a post-trauma. Magsasagawa tayo ng home visitation, magkakaroon ng case management po so that we could identify also appropriate interventions na ibibigay dun sa bata, gayon din sa kanya pong pamilya. Hindi naman binanggit ni ASEC Irene Dumlao kung dadaan din sa psychological first aid ang gwardiya na ginulpi ng bata. Anong irekomenda ng MMDA kay Pangulong Bongbong Marcos na mas paagahin ang oras ng pasok sa opisina ng lahat ng kawani ng gobyerno dito sa Metro Manila? Ito ang nakikitang paraan ng ahensya para maibsan ang mabigat na daloy ng traffic sa Metro Manila.
mula 7 a.m. hanggang 8 a.m. at 5 p.m. hanggang 6 p.m. Sa ilalim ng panukala, nais ng MMDA na gawing alas 7 ng umaga hanggang alas 4 ng hapon ang pasok sa lahat ng empleyado ng gobyerno gaya ng ipinatutupad sa munisipyo. Inatigan naman ito ng ilang alkalde sa Metro Manila para maibsan, makatulong na maibsan ang daloy ng traffic. Nanindigan si dating Senate President at ngayon ay Chief Presidential Legal Counsel Juan Ponce Enrile na ang impeachment ay legal na proseso alinsunod sa saligang batas. Kasunod ito ng National Rally for Peace na sinagawa ng Iglesia ni Cristo na pagsuporta sa posisyon ni Pangulong Bongbong Marcos na wag i-impeach si Vice President Sara Duterte. Sa isang post online ni Enrile, kinwestiyon nito kung handa na ba ang bansa na isakripisyo ang rule of law para sa isang tao o grupo. Giit nito, hindi naman ibig sabihin na makukulong ang isang opisyal na na-impeach. Pero ayon kay Executive Secretary Lucas Bersamin, bagamat may bigat at pinahahalagahan ang pananaw ni Enrile bilang legal counsel ng Pangulo, hindi nagbabago ang posisyon ng Pangulong Marcos sa issue. Susunod! Tito Boy! Sino itong beauty queen, comedian, actress na late na ngang dumarating sa taping, natutulog pa? Late dumating, natutulog pa muna. Yan at iba pang mga nagbabagang balita sa pagpapatuloy ng Pangunahing balita 7:34. Mga nangunguna at mga bagong balita sa DZRH. Pangunahing balita. Alas 7:40. Naku, sa Nueva Ecija, dyan sa Santo Domingo, may aksidente. 6 ang patay. Naku po, nanang ko po. RH25, Grace Ansano. Coming, Grace! Kaya Katunying Kahajeri, 6 yung patay dito sa isang malagim na aksidente ng isang tricycle matapos nga na aksidenteng mahulog sa isang irrigation canal Naku sa po. bahagi ng Barangay Balok sa Santo Domingo, Nueva Ecija. Pasado alas 6 na nang mangyari dahil kalalabas pa lamang sa kanilang eskwelahan mula sa kanilang pagpasok ng maghapon at papauwi na sana. Nako, mga estudyante pala. Mga estudyante. Ito ay maedad mula 7, 6, 8, 9 at 10 taong gulang ng mga kabataan. Nakakalungkot dahil maging yung dalawang nag-rescue na residente nang makita ang insidenteng ito ay mabilis na tumulong. Subalit sa kasawiang palad ay namatay din ang dalawang nasa 49 years old at 59 years old na nag-rescue. Nag-rescue? Ano yun? Dahil malakas ba ang agos ng tubig dyan sa irrigation canal na yan? Yes, dahil ngayon maraming tubig tayo dito sa Nueva Ecija. Andiyan ako sa Balok mismo, sa Balok ako nung linggo, ating Grace. Oo, talagang, although talagang masaya tayo dahil maraming tubig ngayon ang ating pagtapangan, dam, at maging yung mga irrigation canal, main canal natin. Malalim yung irrigation canal, Grace? Malalim, kasi main irrigation canal ito. Main irrigation Cantarilla Oo, Cantarilla, kung tawagin natin. Ngayon, ang batay dun sa initial investigation at kwento na rin noong mga 4 na sakay ng tricycle na nakaligtas ay bumigay daw yung pinakang SWAT bar na nagdudugtong doon sa sidecar at tricycle. Nako. Bumigay, kumalas. Kumalas. Tama ka, Katunying. So, sa ngayon ay napakalungkot ngayon at inaasahang ngayong umaga dadali na sa kanilang mga tahanan ang mga labi nitong 4 na mga kabataan na ito. Yung driver ba ay yung driver ba ay nakasurvive? Kasama rin siya na namatay. Alam mo, Katunying, Jerry, yun ay missing kahapon. Search and rescue ang ginagawa. At nung gabi,
natagpuan din ang itong yung driver. Bali ang namatay, yung driver ng tricycle tsaka yung dalawang adult na rescue, so 3 yon, tapos 3 estudyante. Tama. Mga ano edad ng 3 bata? Ang edad ng mga bata ay 6, 7, 8, and 9 to 10 years old. Ganun. Oo. Tapos may 4 na nakaligtas. Mga bata rin yon. Yes, ganung edad din. Actually, may biktima dito na magkapatid sila. Magpipinsan sila halos. So, same na mga apelido nila. Hindi ko lang muna ma-reveal pa mga names dahil so with respect to the family. Yung bang nagmamaneho, kung ba yan, pamasahero ba yan o ano ba? Pakiulit nga, hindi ko lang masyado narinig. Yung tricycle, service ba yan? Yung tricycle, yun ang tinatanong ko nga rin sa Chief of Police ng Santo Domingo na si Major Melchor Pereja. So, yun daw ay for further investigation nila. So sa ngayon, iginagalang pa nila ang sitwasyon ng pamilya. Pero yung ang napag-alaman natin na yung driver, tita ng mga biktima at siya yung huli na natagpuan na wala na ring buhay. Kapag kaya ano ka mo, yung driver ay? Tita ng mga biktima. Babae, yung nagdata-tricycle. Pag probinsya na ganyan, kumbatsero, talaga namang yung iba, hindi wala ng lisensya. Yung iba namang may lisensya, hindi professional o non-pro ang lisensya, mga ganun. Tama ka, Katunying. Dito sa atin sa Nueva Ecija ay yung pangsundo sa mga balalayong barangay, sa mga sityo-sityo sa barangay. Yun yung kahit walang lisensya, taga-sundo lang ng bata sa eskwelahan. Ayun, mga ganun, oo. Talaga. Kaya ikaw, Grace, ingat ka sa pagmamaneho ng tricycle, ha? Tsaka sa motor mo, yung nagmumotor ka yata. Pag minsan nagmumotor din ako. Tinan mo na, sabi sabi ko, Grace, huwag ka na mamasada, ha? Mahirap mamasada. Ayun pa lang, nakita ko nga yung nakatalokbong dun sa biktima, kulay purple, sa St. Dominic General Hospital siguro yan. Yes. Tama. Tinakbo. Okay. Thank you. Okay, bago lang ako magpaalam, nais ko lang batiin yung ating yung bagong presidente ng Nueva Ecija Press Club, si Mr. Milo Salazar. Ayan. Tata Pete Salazar, the legend. So, saan ba siya ang istasyon? Yung Dahong Palay, pinakamatandang newspaper. Dahong Palay. Kala ko pinakamatandang ahas sa Nueva Ecija. Pinakamabagsik na ahas yan, ha? Yes. Yun ang pinakamatanda. So yan, ang ating update, ito, si RH25, Grace Vera Sanzano, una sa Pilipinas, una sa Pilipinas. Pinakamamandag na ahas. Dahong Palay. Dati binabasa ko lang sa comics yan, Pero totoo yan. Nakachempo na ako niyan, ng Dahong Palay. Nag-iiba kulay, parang hunyango. Matindi yan. Ang tindi ng kamandag niyan. And speaking of motor and tricycle, ito lumapit sa atin, kumbatsero, ang grupo ng mga drivers, riders, na sila daw ay kinuha dati ng angkas, pero mga non-pro. Ang kanilang non-professional, ang kanilang lisensya. Ito kaya inaayos na nila. Si Ray Obas, nasa linya natin, isa sa mga riders ng angkas na ito. Ray, magandang umaga. Si Ka Jerry at si Ka Tunying ito. Magandang umaga po, Ka Jerry and Ka Tunying. Okay. Hanggang ngayon ay non-pro ang lisensya ninyo? Yes po, hanggang ngayon po. Kailan kayo napasok sa angkas? Last year pa po ng January po, February ganun. January last year. Tapos nung pumasok kayo sa angkas, pwede kayong mamasahero, magsakay ng pasahero kahit non-pro? Yes po, nakalagay po dun sa application namin. Pwede po siya sa padala, pwede po siya sa pasahero. So nakaka-receive po kami ng mga booking ng pasahero at padala po. Anong sabi sa inyo? Hindi ba binanggit sa inyo na kailangan professional ang lisensya ninyo?
Actually, yung sinabi ko nila is tutulungan pa nila kami maging professional. Kaya yun po yung parang nakaindan niya sa amin na sige, pumasok tayo kahit non-pro kasi tutulungan naman tayo ni Angkas. Okay. Pero parang umabot na kami ngayong year na to, ng December. Non-pro pa rin kami, wala pa rin update. Pero nakakabiyahe pa naman kami tuloy-tuloy. So akala namin, okay lang naman. Since hindi kami na-deactivate, hindi kami natatanggal. Until nung last na hearing po nila. So sa ngayon, tinigil na kayo? Yes, after nung hearing na yun, bigla na lang pong na-deactivate yung account namin nang wala pong pasabi po. Mga gaano kayo karami, Ray, na ganyan na sitwasyon? Hindi ko po mabilang sa kamay, sir, pero marami-rami po kami. Anong sabi sa inyo ng Angkas? Actually, wala po siyang update ngayon sa amin. So, ang ginagawa na lang namin ngayon is nanghingi na lang kami ng tulong at advice kung anong pwede namin gawin at action na pwedeng gawin po about sa Angkas po. Kaiba yun. Alam natin sa Angkas, sila yung mga numero unong sumusunod at nagpapatupad nagsusulong lalo ng mga sa safety, lalo na sa safety. May training sila dati, Ray. Kayo ba yung nakasama doon sa training ng mga motorcycle riders? Yes po, actually bago po pumasok, meron po tayong training na tinatawag. Actually meron siyang parang course, parang magpa-practice po kayo doon. Tapos may angkas kayong tao. Yung angkas po namin is kapwa rider namin. So parang practice po namin yun. So pag nakapasa po kayo doon, sabihin, pasado na po kayo doon sa angkas. Kaya pwede na kayong mag-angkas ng tao. Kasi nga, doon pa lang pinapractice na kami mag-angkas ng tao sa training namin. Pero ang problema ay nanatiling non-pro ang inyong lisensya. Sa kabila ng promise nila, natutulungan kayo. Yes po, tama po yun. Di ba madali lang naman kumuha ng upgrade from non-pro to professional? Yes, madali lang naman po. Kasi ang iniisip lang po namin is baka po kasi magka-problema kami dun sa application if hindi po namin antayin yung sinasabi nilang tulong po. Kasi po, siyempre po, yun lang po yung pinaka-main po na trabaho namin is Angkas. So yung kinikita po namin araw-araw dun is, yung sakto lang din po naman po sa pang-araw-araw na nakita po namin. So sinasabi niyo, pagka inasikaso niyo yun, tapos may extra bayad ba yan, Ray? Yes po, siya kami magbabayad kasi mga magkano po? Sila po yung tutulong. Mga magkano po yung... Sir, kung magkano po kung aabutin kasi until now hindi pa po ako nakapagpagpo So wala ka pang ideya, no? Yes po. So hindi na kayo nakakabiyahe? Gano'n nakatagal? Simula nung parang first week ng December, hindi na po kami nakapagbiyahe. Aba, matagal-tagal na, ano? May isang buwan na. Kung kailan pa naman marami-raming pasahero nun, ano? Yun nga po, tsaka kung saan po magpapasko nakaraan, tsaka naman po kami nawalan ng trabaho. So, kaya po kami nagsilapit na po at nanghingi na ng tulong kasi medyo hindi po fair yung ginawa nila sa amin. Bagamat siguro, yayaman din lang at alam na ninyo, kung magkakaroon ng pagkakataon, asikasuhin na rin ninyo yung pagpo-professional driver. Yes po. Driver's license. Pero hindi ba ulit kayo nakipag-usap sa management ng Angkas? Hindi pa po kasi simula po nung na-offload ko at napanood po namin yung parang interview nila kay Senator Tulfo. Ang nangyari po dun is parang itinatanggi nila kami na never daw kami naging non-pro. So lahat po ng riders is pro. So parang dun pa lang po sa part niya parang mali na po yun sila. Nako, ayan problema, ano. Di bale, dadali na namin kayo kay Noli Iyala ng Joyride. Tsaka ano pa ba yung iba? May dumadami na may Move It, may ang Grab, di ba? May motor din. Meron na ba yung Grab? Yes po. Parang Angkas? Yung namamasaherong motor, meron na rin ba ang Grab? Alam ko sir, meron na rin sila sir. John that movie to ata meron. Ayan. Sige. Follow up kami sa inyo. Ray, salamat sa oras.
Sige sir, maraming salamat po sa inyo. Maraming salamat po. Si Ray Obas, isa sa mga riders ng angkas na non-pro. Pero sila ay nakapamasada kahit non-pro ang kanilang lisensya. Nang matagal na panahon. Mali yun. Mali. Samantala, pangunahing balita sa showbiz. Maganda tong tanong ni Kuyang Erwin Aguilar, Combachero. Sabi niya, may pinirmahan ba sila na kontrata with Angkas? Ayun, yun na nga, ano. Kasi kung may pinirmahang kontrata, tatanungin ng Angkas yan, o ikaw ba professional professional ba yung lisensya mo? O pag hindi, hindi ka pwede. Hindi dapat tinanggap kung nung umpisa pa lang. Magandang punto to, Erwin, ha. Ayan, sabi ni Kuyang Elmer may sabi raw ng driver niya, 1 year daw ngayon ang non-pro to professional. Ha? Matagal. Di ba dapat ay kwan lang yan, mag-exam ka lang, exam tapos upgrade, ako na, professional na. Ang dali pa naman ngayon, tanungin nga natin yan kay Asik Vigor Mendoza. Madali lang yan, basta kaya mo. Eto na, sa mga nagtatanong ng aklat, itong coffee table book, ayan alam ba ang harap dito? Yung likod ng nakita mo. Kailangan seryoso muna bago ka tumawa. Ayan. Diba? Kuyang Elmer meron ka ba? Mabigat ba? Mabigat. Nakakuha ka ba ng kopya? Ayan, Sa mga nagtatanong paano makakakuha ng kopya nito, PM is the key. Sasabihin ko sa inyo kung magkano. Kahit wala pang presyo. Wala pa ngayon, pero matutuwa ka, Combachero, sa marami nang nag-i-inquire. Thank you. Maraming salamat muli kay Mrs. Taberna, kay Mami Sel. Dahil sa dami, sinurpresa niya tayo ng gusto doon. Mantaki mong napapunta niya doon si Tito Boy. Tito Boy Abunda. Thank you po, Tito Boy. Talagang mahal nyo kami and we love you too. Ayan. Si Tony Gonzaga, nag-makit din sa entablado para sa segment na ini-interview tayo. At siyempre si Igan. Si Igan. Maraming salamat, Igan. At nung huli ay bigyan ng jacket yan. Dumating si Kuya Will. Ando ka pa pala noon? Andun pa ako noon. Baka. Talaga. Sarap ng pagkain eh. Hindi, nakita mo yung hotel, Combachero, ang Soler, hindi pala nagluluto ng mga ganun. Pero nagluto ng ganun. Pagkain. Ayan, si Tita Winnie Cordero. Tinan mo na. Ayan, nasa picture. Si Igan. Si Igan. Maraming salamat po sa lahat-lahat. Kay Zoe, saka kay Helga. Ayan. Thank you. Eto na, sino ba itong beauty queen, comedian na ito na laging late sa taping pero natutulog pa? Yun. Atid sa atin ang showbiz legend, Morley Alinio. Magandang morning, Morley! Yes! Magandang morning, Luzon, Visayas at Mindanao. Good morning ka, Jerry at Katunying. Pero Katunying, bago ako magsimula kagabi kasi, ay pinag-uusapan namin ni Gorgie Hula ang coffee table mo na yan. Tinanong ko kay Gorgie kung naitanong ba sa'yo sa coffee table na yan, kung kasama ba na mababasa natin dito yung tungkol sa love life mo? Hindi eh. Okay. Ibang libro yon. Tinanong ko rin kay Gorgie kung ano-ano ang mga nakasulat doon. Na ipag-usapan ba doon sa 50 katanungan na yon ang iyong mga pinagdaanan kaugnay kung bakit ngayon meron isang Katunying. Parang henyo, ano tawag doon, Combachero? Kaya curious ako dito sa yung coffee table na ito. Talaga namang nakatutuwa and I will... Maraming salamat. Ang bigat Morley. Mabigat.
nako. Saka yung texture, tapos yung ang ganda ng materials. Nako, salamat muli sa Manila Bulletin. Tanong na naman. Saan ba mabibili yan at magkano? Yun nga yung pinag-uusapan namin ni Kumbachero kanina. Sa ngayon ay hindi pa siya available sa market. At yung presyo ay pagka kay Kumbachero ka bumili, mas mahal. May patong. Ito pang question ko kay Gorgie na hindi niya nasagot. Ang tanong ko sa kanya ay, bakit naisipan ni Katunying na gumawa ng libro? Yan. Mahilig siya kasing magkape. Yun. Kaya coffee table book. Ayun naman pala. Saka hindi ka pwedeng magbasa nito kung hindi ka nagkakape. Kailangan magkape muna dahil coffee table nga. Oy, binabati pala natin na Tita Morley ang yung taga-subaybay na kapatid ko. Birthday ngayon si Janice Taberna Aliermo. Birthday naman ngayon. Birthday. Kung nabubuhay lang ang tatay ay si Tatay Tunying. Ngayon din ang birthday niya, Kumbachero. Mga naman. Happy kung birthday. nabubuhay pa ang tatay mo, Katunying, proud siya sa'yo. Dahil ako bilang kaibigan mo lang, proud ako. Maraming salamat, Tita Morley. Magkakaroon ka ng kopya ng libro. Maraming salamat. Thank you, Morley. Maraming salamat. Wala na tayong oras. Thank you so much, Babu. Paano? Happy weekend na. Happy weekend na. Bye! Happy weekend! Damdaming bayan! Susunod na!